maingay dito banda sa kanyang CVT. So kakalasin na natin to mga bossing. At ito natanggal na natin torque drive bearing kasi yung pinaginalaan natin dito mga boss. Yun medyo magaspang nga naman talaga yung tunog niya mga boss. So kakalasin na natin tong clutch assembly na 39mm. Pagka natanggalan natin yan mga boss, pwede na natin matanggal yung clutch assembly tsaka center spring. Next na natin tong kanyang collar mga boss dito sa torque drive. So tanggal naman na natin tong kanyang sliding pins na tatlo. So 1 week pa lang to na CVT daw, pero medyo umingay yung kanyang panggilid. Kaya na-check natin na torque drive bearing yung pinanggagalingan ng ingay mga bossing. So pwede na natin tangkalasin yung kanyang bearing. So gumamit lang tayo ng axle na sira. Lumukpok lang natin mga bossing kasi wala naman tayong special tools para dito. Pero maingat naman yung pagtanggal natin pag-install natin mamaya mga bossing. So pinatong ko lang yung torque drive bearing sa 39mm para matanggal ko na talaga yung stick bearing. Pagka natanggal ko na yan mga bossing, syempre next ko na natin yung kanyang circlip. Tanggalin muna natin yun mga boss. Ito na yan mga bossing. So pagka natanggal na natin circlip, pwede na natin tanggalin yung bearing na maliit sa taas. So kapag nagpapalit tayo ng mga ganito mga bossing, madalas kasi yung mga nagpapalit ng ganito is yung umingay na talaga siya. Pero mas maganda palit na kayo 3 to 4 years o 3 years papalitin nyo ng bearing para hindi na iingay na ganyan. So medyo nasa 500 lang ata mahigit mga bossing tong bearing na dalawa. So 2DP yung ginamit natin, parehas naman yan sa Aerox NMAX M3. Pwede nga yan sa click mga bossing. So pero re-grease natin muna tong bearing na maliit. So gumamit tayo ng Yamalube lithium grease. Kaya tanggal na, pagka nalagyan na natin ng grasa mga boss, pwede na natin salpak tong bearing na maliit. Sa taas naman. So konting pukpok lang para maibaba natin yung bearing mga boss. Then next natin syempre yung kanyang circlip. Gumamit tayo ng internal plier mga bossing para mailagay natin circlip. Then lagay na natin itong stick bearing. Pagin lang natin ng konti para malapat lang natin. Medyo tabi pero okay lang yan. Gumamit na tayo dito ng crankshaft pin, pinang-install natin. Okay na mga bossing. Nakapagpalit na tayo ng bearing kahit wala tayong special tools. Goods naman yan, basta maingat ka lang maglagay. Then grig-rigs lang natin ulit mga bossing para dagdagan lang natin yung grasa na nakalagay sa bearing. So ilagay na natin itong kanyang female torque drive. Siyempre huwag natin kalimutan lagyan ng grasa mga bossing. Then next na natin dyan mga boss yung kanyang sliding pin na tatlo, ilalagay na natin yan. So ganun lang magpalit ng bearing mga bossing. Napakadali lang naman to, pero syempre kung pinapanood lang natin parang madali lang talaga siya. Pero kung subukan nyo, medyo mahirapan din naman kayo, pero basta meron lang kayong tools, madali lang natin to install. So lithium grease yung ginamit natin mga bossing. Soft grease ni Yamalube. So pagka nalagyan na natin ng grasa, lagyan natin ng konting grasa lang din yung kanyang collar para smooth natin ilagay sa kanyang torque drive. Yan, then saka natin to testing mamaya dito sa primary drive mga bossing kung wala nang ingay. Siyempre dagdagan lang natin ng konting grasa. So try na natin mga boss. Smooth na mga bossing. So 2022 na Aerox. So mabot din ng 4 years. Yan yung dati niyang clutch assembly. Palitan na natin ng stock na daw yung i-install natin mga bossing. Lagay na natin center spring. Manual na natin ilagay yung kanyang clutch assembly.
pagka nalawat na natin yan, higpitan lang natin mano-mano. Then pagka impake naman natin itong mga bossing, madalas kapag ini-impact ko to, 3 pitik yung ginagawa.